With all due respect, hindi po lahat ng nagpapa-private room ay gusto suite room. Just to make it clear, hindi po lahat, no? Baka yung mga may connection sa politiko siguro yon. Kasi kung charity kayo, libre na kayo lahat. Sandali lang. Alam niyo mga kapatid, naunawaan natin yung charity award, libre lahat John, di ba? Pero ikaw na working class, na nag-aambag ng hindi hamak sobrang laki kumpara doon sa 500. Pag ako pala nagkasakit, wala kang karapatan mag-private room na mas malaking premium eh. Para iba ang benepisyo mo, di ba? Yung 30th anniversary, saan kukunin? Hindi nyo pa sinasagot. 30th anniversary Yung po, gastos nila sa 30th anniversary. kasama po siya dapat sa COB 2025. But, Saan na kukunin doon sa pondo na yon? Anniversary. The board approved the 323 for the stamp. Saan na kukunin doon? 323,000. Doon kukunin sa inyong working budget itong Okay. gastos sa anniversary. Doon kukunin. Mr. Chair, as discussed kagabi sa House, that 323,000 galing sa 2024 extended validity. Yun muna yung in-approve po ng management and ng board. Magkano yung expected, bigyan ko kayo ng chance naman to explain. Magkano yung expected or projected niyo ng gastos sa anniversary ninyo? Magkano? Mr. Chair, the initial proposal ay 138 billion proposal. Initial. Para saan po yun, Mr. Chair? Anniversary nga, ma'am. Anniversary po. Anong anniversary? 130 million pang anibersaryo? Saan nyo kukunin ito? Ano gagawin nyo? Una, saan kukunin at anong gagawin nyo sa 130 million pang anibersaryo nyo? Mr. Chair, Anibersaryo pang bigay ng additional package. Hindi anniversary celebration, ma'am. Ang tanong ko lang kung saan nyo kukunin ito. Sa part ba ng working budget ninyo kukunin yung 138? Mr. Chair, ito po ay again proposal pa lang Proposal. siya. Kaya nga, kung matutuloy na-approve siya ito, saan ng board, kukunin? Ay kukunin siya sa corporate operating budget sa Part pa rin ng working budget MOA. ninyo. Yes po. Ilang pasyente ang matutulungan yan? Yan, ang pinapakompute ko sa inyo. Baka naman let's give them the benefit of a doubt, Mr. Chair, anniversary budget, 30 years na sila, 137 million, 138 million. Sabihin mo, sir. Siguro naman, hindi naman yung Christmas party or celebration. Siguro naman, hindi biyahe. Siguro naman, hindi pagkain ng mga officers. Siguro, ito ay pagpalaganap ng mga package. Di ba po? Ano ba yung 138 million? Ma'am, Mr. Chair. Ano ba? Mr. Chair, sorry. Pakisagot lang, no? Yes. Yung 138 million, saan gagamitin at saan ang gagaling? Tapos balik sa tanong ko na yung 600 billion at 431 billion, hindi pa rin maliwanag kung pareho ba to o iba po. Mr. Chair, we'll just explain very quickly, just for the purposes of to expedite the discussion. What was approved by the board and what was decided in PhilHealth already is the budget for the 30th anniversary was brought down to a few 100,000 pesos only. So maybe we can just to clarify everything. There's no hundreds of millions, there's no millions. So just so that we can continue with the discussion, please. Yun ang tinanong ko kanina at sabi mo, you will explain it later. Yes. So nauna nyo pong sinagot yung mga tanong ni Senator Ligarda kaysa sa mga tanong ko na hindi pa rin nasasagot until now. Pakisagot muna. So just to answer nga very quickly, Mr. Chair, we are only planning to spend a few 100,000 pesos for 30th anniversary. Yan lang po, wala pong mga excessive spending So ibig po. sabihin, Just to simplify the discussion. projected pa lang ito. Actually, may mga proposal. But with this, Hindi pa natutuloy. So good. Thank you for asking that. Hindi pa natutuloy. You're spending a few hundreds of thousands, but we see on the board, it is not consistent with what the CEO is saying. It's 137.7 million. What is this? An invention? A proposal of some brilliant person? Buti na lang, merong nagkontra at may board. Ano ba ito?
Gala night. Gala night. And Sports Fest, 32 million and 13 million. Habang ang dami-daming nangangailangan ng healthcare. Anyway, erase na ito. Who's the smart person who gave this? Mr. Chair, this was endorsed by a group inside PhilHealth. Sino yung grupo? You have to name the group because you have to enlighten that group. Kung hindi po dinis-approve ng board ito at hindi kami nanunood sa inyo, walang oversight function ang Senado, ang Congress, you could have because you're a GOCC. We don't watch you every day. Mr. Chair, Madam. Brilliant na nagbigay nito. We have an anniversary committee. Sino po ang head ng anniversary committee? The anniversary committee po is headed by Mr. Ray Balenya po. Can that person, please, not now, don't waste our time, give a memo to the chair of the finance committee of the health committee on why the person and the group thought of using 137 million of PhilHealth funds for giveaways and a gala night. Yeah. We will submit, Your Honor. We will submit it within the day to Congress. No? A sports meet 2 years to the Senate. for 32 million and a gala night with PROs, I hope it's at GROs, at 13 million. And a gala night with HOs for another 4 million, blah, blah, blah. And, okay. And umbrellas for 7.9 million? What's this? Special tokens and umbrellas? Senator Lauren, Ma'am, may lang po, no? discussion, all of those. Kaya nga, projected o plano niyo lang po, kaya ang tanong ko lang naman po sa inyo kanina pa, kung sakaling natuloy po ito, ilang pasyente po ang makikinabang dito? Ilang pasyente po ang naghihingalo na matutulungan dito? Ilang buhay pa po ang masasalbar dito? Yes po. Kaya sabi ko sa inyo, dito sa ating panggobyerno, parati isipin natin, konsensya. Back to the 600 Thank you. billion. Yung mahiwagang 600, kasama ba ho ang 431? Iba pa po. Thank you. Mr. Chair, Honorable Ligarda, that 628.2 billion is the total assets. Kasama po dito ay ang ating investment portfolio po of 489 billion po. And ito po ay composed of the following. Nasa special savings deposit po, Land Bank and DBP, a total of 104 billion. And a big portion of our investment portfolio, 76.70%, ay 375.4 billion pesos government securities. And we have the corporate bonds of 10.1 billion pesos, that is 2.07% of the total 489.5 billion po. So dito po nakapasok ang ating investment, and ito po ay available natin na investment siya and convertible into cash. Pangangailangan mo ng korporasyon na magbayad ng benefit payment po natin, ito po yung ating gagamitin po, Okay. which is back up doon sa ating reserve. 628 billion. Cash, ito yung 49.9, almost 50 billion. Ito po yung nakadeposit sa government institutions, right? Yes po, ma'am. Okay. Investment in time deposit, pareho pa rin sa cash and cash equivalents and investment in time deposits. Opo. 49.9 and 71.5. Tama po? Opo. Ano yung cash equivalents? Ano yung 49 kung hindi po time deposit? Opo. What are this? Cash in cash equivalent po, kasama po yung cash in bank, and then the special savings deposit. Wag tanggalin nga, binabasa ko po eh. I don't wanna see our faces there. Pakilagay po ulit. Sino nagtanggal? Bakit pa tinatanggal? Pag binabasa ko, tinatanggal. Pakibalik. Please naman po. Iniisa-isa ko, tapos tatanggalin. Ibaba mo na yung bag mo. Okay po. So, the cash on hand, not in time deposit, is 49.9 and time deposit is 71. Receivables is 112. Receivables from whom? From members? Ano po yung receivables nyo? 112 billion. Receivables, Mr. Chair, Honorable Ligarda, receivables from
national government, NGA, of 77 billion. No, it says here po 112.9 billion 2024. Opo, 112 po siya. Breakdown po yung binabasa ko ngayon. The breakdown. Then Opo. say so. Because I cannot read your phone. Sir, Opo. pag nagbabasa po ako, iba po yung sinasabi nyo, so I get confused. So, Opo. you could kindly say it on the mic because Opo. we're recorded. Opo. Thank you. Thank you po. So, of the 112, what's the breakdown, sir? Receivable from national government, this is 77 billion. Receivable from direct contributors, 52 billion. Accrued interest receivable from investment of 6 billion. Of course, this is 130 billion more or less, Mr. Chair, Honorable Ligarda. And allowance for impairment, pinabawas po natin, is 24 billion po. So that's the net of 112.9 Okay, billion. ano pong ibang current assets nyo? Very broad ang nakalagay po. Ano yung 1.6? 1.68 billion. Ano po yun? Na current assets. If it's not cash or time deposits. Water. Can you ask for the plain water? Thank you. Other assets, Mr. Chair, part of these other assets are the following, or composed of the following. We have the fines and penalties from ECAs, and then payment recovery, DCPM, amounting to 1.6 billion pesos po. Payment recovery, ibig sabihin from the DCPM that we advances to the hospital na recover na po natin. And of course, kasama din po dito, compromise penalty of hospital amounting to 24 million pesos. Yun po. The non-current assets, investment in securities at amortized cost. That's laki. Opo. Okay? Ano po? Paliwanag nyo sa amin. Ito po ang ating government securities po. So this government securities nasa Bureau of Treasury po natin siya. The Treasury bill of 28 billion and 232.2 billion for Treasury bond, Mr. Chair. Okay. How about, of course, as property equipment, we understand that the investment property, what is that? What is the 855 million investment property? Mr. Chair, Honorable Ligarda, this investment property are lupa nasa BGC. At Madam Chair, ang isa pang lupa ay nasa Quezon City. Why did you purchase the property? What is it going to be used for? Does it have income? Or is it a vacant lot? The property, Madam Chair, sa Quezon City ay para sa head office ng korporasyon. You're using it as a head office. Yes, we will be using for... You're building on the vacant lot. Yes po, magbibuild pa lang po si PhilHealth. Inasikaso po You yung... are only renting your offices now. Yes po. And you are building in Quezon City. Yes po. How about the BGC property? The BGC property naman po, Mr. Chair, Honorable Ligarda, this is in payment to the premium contribution ng PhilHealth. So instead of utang nila, babayar ng cash, property ang binigay kay PhilHealth. Sino po ang nagbayad sa inyo ng property instead of premium? Mr. Chair, ito po ay from SSS. Mr. Chair, Madam Honorable Ligarda po. Instead of SSS paying you in cash, they paid you with the property? Yes po. What year Mr. was Chair. that? Mga kapatid, eto. Sa hearing kahapon po in the Senate, pakinggan niyo po ang soundbite, may transcript kami dito, sa sinasabi ng PhilHealth Chairman at Secretary po ng DOH na si Ted Herbosa. Eto po.
Secretary. Gusto ko rin paliwanag yung situation at wala namang akong sinisisi, no? Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife, talagang pina-admit nila at kung minsan ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC law, we have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI, papa-admit po yan sa private. Ang ano doon, ang private, out of pocket ka nun. Ibig sabihin nun, you agree magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may professional fee. Yung hospital, iba yung rate, depende sa room. Yung iba nanghihingi, ano pa nga, naka-suite room pa eh. So, ako, masama din ang loob ko na hinihingan yung maip ng professional fee, hinihingan yung maip ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat. Sagot sila ng government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas similar to Singapore. Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos na sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo, kaya bayaran pag mataas yan. Ay dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So doon tayo nagkaka-confusion, hindi naintindihan ng iba, nagpupumilit sila mag-private, tapos pag pa-discharge na, manghihingi ng saklolo kay Senator Ejercito. Anong sasabihin, Senator? Ito tatawag ngayon sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan, kukunin namin dun sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang ma-educate din yung ating mga kababayan, kung hindi nyo kaya sa private, kasi yung mga GOCC may private rooms yan eh. At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka. Walang professional fee po yun. Bayad na yung mga doktor doon. So yan yung nagiging problema natin sa heart center, sa kidney, sa specialty hospitals. Okay, sige. So, yung MAIF na yan, yung medical assistance to indigent patient and financially incapacitated na hinihingi mo sa mga senador. So, klaro, di ba? Okay. Mr. Secretary, with all due respect, hindi po lahat ng nagpapa-private room ay gusto suite room. Just to make it clear, hindi po lahat, no? Baka yung mga may connection sa politiko siguro yon. So nangangahulugan itong ating case study kasi nag-private room siya. Nag-private room siya. So ikaw na working class, sabi ito kasi mga working class na ito, pagdating sa ospital, gusto private room. Kasi kung charity kayo, libre na kayo lahat. Sandali lang. Alam niyo mga kapatid, naunawaan natin yung charity ward, libre lahat yun, di ba? Pero ikaw na working class, na nag-aambag ng hindi hamak sobrang laki kumpara doon sa 500. Pag ako pala nagkasakit, wala kang karapatan mag-private room. So doon ka pupunta sa charity ward. Mr. Secretary Erbosa, ikaw kaya mag-charity ward mo? Hindi ko minamaliit ang mga nasa charity ward kasi nga po yun lang ang makayanan eh. Pero sa mundong ito, kaya ka nga nagbabayad ng mas malaking premium eh. Para iba ang benepisyo mo, di ba? Nangangahulugan na para ka malibre at mabawasan ka ng malaking gastusin, doon ka sa charity ward. Ba't mo ba gusto mag-private room? Nakita niyo na ho ba ang charity ward ng mga pampublikong pagamutan? Mawalang galang lang, meron pong maaayos. Halimbawa po sa orthopedic, nabalian ka ng buto. Yung charity ward dyan, ilan po yan? 10 makakaharap yan. Di ba? Sa PGH, mga kapatid, o maging dito po sa East Avenue, ang charity ward dyan, open yan, walang aircon yan, electric fan yan, tabi-tabi kayo lahat dyan. Manganganak ka, charity ward ka dito sa ospital po ng dito sa Pabelia. Ilang kayo? 20 yan makakatapat kayo. Charity ward ka doon. Nagbabayad ka ng 4,000, 2,000 per month na premium. Mawalang galang lang sa charity ward po, minsan iba-iba na sakit ang tao. At mawalang galang lang, meron dyan dumudumi na ho sa higaan. Umiihi na sa higaan. Hindi nalilinis.
titiisin mo yung amoy ng kapitbahay mo kasi gusto mo maka-avail ka ng full benefit sa PhilHealth. There's really something sick with this program. With all due respect. So nagbabayad ka, itong ating case study, nagbayad siya. Kung yung kanyang binayad ron sa PhilHealth, ganyang kinuha ng HMO, di nakakuha ka pa ng 400,000 na benepisyo, di po ba? Ang gusto mangyari ni Ginoong Herbosa, ikaw na working class, gusto mo ng benepisyo, yabang mo Nagpa-private room ka Punta ka sa charity ward, doon libre lahat. Mabuti po kung ang charity ward natin lahat malinis at air-conditioned. May sakit ka sa baga, na-injured ka, inoperahan ka sa anumang bagay ng katawan mo, doon ka sa charity ward. Tabi-tabi kayong lahat doon. Dadalawin ka ng mga anak mo, dadalawin ka ng mga mahal mo sa buhay, na doon ka sa charity ward. Kasi nga gusto mo ng benepisyo. Anong logic ito? Diba? Mawalang galang lang po sa inyo. Nagbabayad ka, bayad ka magkano dito? Kasi po may mga working class naman din, sa dami din po ng mga trabaho po nagsisipag sila, ang kanila pong sweldo ay higit na 50,000. Na maliit pa rin ho ngayon. Higit na 100,000 piso, na maliit pa rin ngayon. Lalo na kung marami kayo, bahay mo, kotse mo, edukasyon ng anak mo, kailangan mong kumita 100,000 mahigit. Tapos ngayon, magbabayad ka ng premium, obligahin ka, pero pag nakasakit ka ng private room ka, mayabang ka na. Kasi gusto mo na ng VIP treatment, hindi po. Private room na simple na pinag-uusapan natin dito There's really something sick with this system. Think about it. Yan ho ang dahilan nito, di ba? And then, pupunta ho tatawag kay Congressman, kay Senator, hihingi ng mais. Guarantee letter. Kasi nga po, si Congressman, si Senator, meron nitong may pera ako. At sabi po ng NKTI, may nakakuha ng GL 1 milyon mahigit, di ba? One time, big time, GL. Sino yun? May higit pa 1 milyon. Isa lang pong guarantee letter. Sino yun? So lumalabas dito palakasan. Sino may koneksyon kay politiko, mas malaki ang GL amount niya. Diba? Pero ikaw na nagko-contribute sa PhilHealth ng sobra doon sa minimum, pagdating mo sa NKTI o sa PGH, charity lang po ako muna. Kasi wala akong pambayad rito para ako makakuha ng benepisyo. Pero ang contribution mo, ang laki ng diferensya. So ibig sabihin, ikaw nag-aambagan para doon sa benepisyo ng mga mahihirap. Tama naman yun. Pero sa panahon na kailangan mo ng benepisyo sa gobyernong ito, kayabangan na magtuturing kung kumuha ka ng private room. Dahil yung pala, hindi katumbas ng serbisyo sa PhilHealth yung iyong binibigay ng contribution. And that is the truth.